Maghanap tayo ng foreigner para makausap natin. Kasama natin dito yung mga partner natin sa media, yung mga kasama natin sa Mabuhay Radio. Ay, good morning. Ay, good morning. Taga sa ano JP in Japan po. JP. Hi, JP. Thank you po sa pagtatag po. Salamat JP. Si JP interview natin. NCRK9 po. Vloggers po kami sa Japan. Vlogger. Matagal na kayo sa Japan, JP? 3 years po. 3 years. Si JP pala. Ayan. Yes po. Thank you po. Lagi niyo akong tinatag. Thank you sa Salamat JP. Anong content mo palagi dito? Travel and lifestyle vlogs. Ano ba yung mga 3 years ka na sa Japan ka mo? Yes po. Ano yung mga nakita mong kaibahan ng Japanese sa Pilipino bilang vlogger? Bilang vlogger, number 1 yung sa talaga, time. Time. So, yung Japanese, yung respect nila sa time, ibang-iba sa mga Pinoy. So, hindi dito uso yung Filipino time na kung halimbawa, ang meet up is 5, dapat like 4:45, yun yung right time. Pag mga 5 ka na, late ka na nun sa Japan. Tapos, number 2 yung cleanliness, tsaka yung efficiency ng public transport. Like, nung umuwi ako last year, parang medyo na culture shock, subculture shock ako sa sarili kong bansa na nasanay kasi ako in 3 years na parang sa Japan lahat mabilis yung usad. Pagdating mo sa Pinas, like parang sasakay ka ng jeep, tapos parang makikita mo parang lahat ang bagal kasi sanay ka na lahat mabilis yung kilos, lahat mabilis yung galaw. Yun yung, kasi dito time is money talaga. Yun. And yun, time is gold. And yun, yung discipline din. Marami namang Pinoy na may discipline, pero kasi dito kasi, since pagkabata, dala na nila yung discipline. Hindi ko naman sinasabing generally disciplined ang Hapon as a whole, pero more, mas marami. Kasi naging teacher ako ng preschool, so yun talagang in-establish sa mga bata pa lang na yung discipline and yung self-awareness mo sa ibang taong nakapaligid sa'yo, na hindi lang yung sarili mo isipin mo, pati yung yung mga taong kung makakaabala ka ba ng iba or hindi. So, yun talaga. Tsaka kaya kung pupunta kayo sa Japan, dapat meron kayong cultural awareness. So, hindi pwede dito yung bibidyohan mo lahat, pipicturean mo lahat. Oo, dapat may consent lagi. Ask for consent. And that alam mo kung saan ka lulugar kasi bibisita lang tayo sa bansa na to and hindi tayo taga rito. So, number 1 research. Kasi hindi porke hindi mo alam, tas nagkamali ka, pwede na yung rason na hindi ka bigyan ng penalty. So, dapat yun, aralin natin yung lahat-lahat kung pupunta man tayo sa isang bansa. Anong trabaho mo dito sa Japan? So, I was a teacher before. Ngayon, nag-resign ako pero I'm looking forward na maging sa marketing kasi parang gusto ko nang i-pursue yung content creation and soon business sa Japan. Thank you so much po and sana